Ano ba ang kaya mong gawin para sa taong minamahal mo? Hanggang saan ang kaya mong puntahan at ang kaya mong liparin para sa kanya? Kung, kung kinakailangang magsakripisyo ka para sa ikabubuti niya, makakaya mo kayang gawin yon? Dear Mama Mia, ako si Patricia o Tricia for short. 27 years old at may asawa na. Maputi at maganda raw ako, yun ang sabi ng karamihan. Maganda ang pangangatawan ko, Mama Mia. Hindi man ako kasing slim ng ibang babae na pang modelo ang dating, pero masasabi ko naman na saktong-sakto lang ang kurba ng aking katawan. Simple lang ang pinangarap kong buhay, Mama Mia. Ang magkaroon ng isang maayos, buo at masayang pamilya. Isa akong teacher sa isang private school. 2 years na rin kaming kasal ng asawa kong itago na lang natin sa pangalang Jerry. Si Jerry, Mama Mia, ay 30 years old na. Nagkakilala kami ng asawa ko nang minsang ipinakilala siya sa akin ng kasamahan kong teacher noon. Ang sabi pa sa akin ni Jerry ay nabighani daw siya sa taglay kong ganda nung una pa niya akong nakilala. Mabait siya, gwapo at napakamaalalahanin. Kaya naman, hindi nagtagal, Mama Mia, ay nahulog din ng loob ko sa kanya at sinagot ko ng oo ang kaniyang panliligaw sa akin. Hindi rin nagtagal ang aming relasyon nang magdesisyon kaming dalawa na magpakasal na din. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya bilang isang accountant. Mama Mia, sa loob ng 2 taong pagsasama naming dalawa, ay naging maayos naman ang lahat sa aming buhay. Mahal na mahal namin ni Jerry ang isa't isa. Gusto na ni Jerry na magkaanak na kaming dalawa. Pero ako, Mama Mia, ay hindi pa ako handa. Hindi naman kami kapos sa pera. Basta, pakiramdam ko, Mama Mia, ay hindi pa ako ready na maging isang ina. Kaya ayoko na muna. Mabuti na lang at nauunawaan naman yun ng asawa ko. Tsaka nag-iipon pa kami ng pera. Marami pa kaming mga planong dalawa. Plano pa namin na makapagpatayo ng isang malaking bahay at makapundar ng isang negosyo. Plano rin namin, Mama Mia, na mag-travel muna ng kaming dalawa lang. At marami pa kaming plano. Mahal na mahal ako ni Jerry at ganun din naman ako sa kanya, Mama Mia. Masaya kaming dalawa. Hanggang sa isang malaking pangyayari ang bumagos sa takbo ng buhay naming mag-asawa. Isang hapon, Mama Mia, habang nagtuturo ako sa eskwela ay pumasok ang janitor ng school sa classroom ko at sinabing may mga pulis daw na naghahanap sa akin sa labas ng building. Nais daw nila akong makausap tungkol sa asawa ko. Mama Mia, labis talaga akong nagulat at medyo kinabahan ako. May kutob ako na may hindi magandang balitang dala ang mga pulis para sa akin. Doon ko nalaman, Mama Mia, na nakulong pala ang asawa ko. Ipinakulong daw siya ng boss niya. Nakadispal ko daw kasi siya ng malaking pera. Malaking halaga na hindi kayang ipagsawalang bahala lang daw. Mama Mia, bigla akong napaiyak sa aking mga narinig. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalaing magagawa yun ng asawa ko. Hindi ko naman siya nakilala bilang isang magnanakaw na tao. Mama Mia, agad din naman akong sumama sa mga pulis. Pinuntahan ko ang asawa ko sa presinto kung saan siya dinala. Nakita ko siya.
umiiyak. Nakausap ko siya, Mama Mia. Inamin niya sa akin ang naging pagkakasala niya. Nadala lang daw siya at nakatakas daw yung kasabwat niya at sa kagustuhan niyang matupad ang mga pangarap naming dalawa, kaya niya nagawa ang bagay na yon. Mama Mia, ang sabi niya ay naiisip raw niya na baka kailanman ay hindi niya maipagkaloob sa akin ang malaking bahay na pinapangarap ko. Kaya naman pumayag siya nung sabihan siya nung kasabwat niya, Mama Mia, na bibigyan siya nito ng malaking halaga. Hati raw silang dalawa. Mama Mia, naiisip daw ni Jerry na yun na ang magiging katuparan ng mga pangarap ko. Humingi siya ng tawad sa akin at nagmakaawa siya na patawarin ko daw siya. Hindi niya raw sinasadya ang kanyang nagawa. Wala naman akong magawa-gawa, Mama Mia, dahil tapos na. Nangyari na ang lahat. Isa pa, mahal na mahal ko si Jerry. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayong nakakulong na siya. Umuwi ako noong balisa, naluluha at hindi ko alam ang gagawin ko. Masyado akong naguguluhan sa mga pangyayari. Hindi ako mapalagay ng husto. Mama Mia, natatakot ako sa kung ano man ang pwedeng mangyari kay Jerry doon sa loob ng kulungan. Hindi ako nakatulog nung gabing yun sa kakaisip ko sa sitwasyon na meron kaming dalawang mag-asawa. Hindi ko naisip, Mama Mia, na darating kami sa ganoong sitwasyon. Iyak ako ng iyak buong magdamag. Pero kahit anong iyak ko, Mama Mia, alam ko na hindi matutulungan noon ang asawa ko. At alam ko na kailangan ko siyang tulungan. Hindi ko kakayanin kung makukulong ng matagal ang asawa ko at baka yun pa ang maging dahilan para masira ang buhay niya. Mahal na mahal ko siya at hindi ko maatim na mangyayari yun sa taong pinakamamahal ko. Nag-isip ako ng mga pwedeng gawin para tulungan ang asawa ko, Mama Mia. Inalam ko ang buong detalye ng mga nangyari at ang lahat ng kanyang ginawa. Nalaman ko, Mama Mia, na totoo nga, dalawa pala sila ni Jerry. Kasamahan niya din sa trabaho ang naging kasabwat niya, ngunit ito ay nakatakas at naiwan siya na mag-isang humaharap ngayon sa galit ng kanyang boss. Isang umaga, Mama Mia, ay pumunta ako sa opisina ng asawa ko para kausapin ang kanyang boss. Itago na lang natin sa pangalang Alberto ang kanyang boss, Mama Mia. 58 anyos na, may asawa at may mga anak. Pinuntahan ko siya, Mama Mia, dahil nais kong hilingin na iatras niya ang demanda niya sa aking asawa. Wala na kasi akong maisip na iba pang paraan. Baka sakaling mapabago ko ang isip niya. Baka sakaling maawa siya sa akin dahil alam ko na may asawa din siyang tao. Mama Mia, nakaharap ko si Alberto. Nag-usap kami sa loob ng kanyang opisina. Nagpakilala ako sa kanya, Mama Mia, bilang asawa ni Jerry. Hindi ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ko sa kanya ang gusto kong sabihin. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na nais kong hilingin na iatras niya ang demanda niya sa asawa ko. Sinabi ko rin na mabait naman ang asawa ko. Pinaliwanag ko rin sa kanya na nadala lang si Jerry sa kanyang matinding pangangailangan. Pinaliwanag ko kay Alberto na hindi sinasadya ng asawa ko ang kanyang nagawa. At isa pa, Mama Mia, nabawi naman ni Alberto yung pera at hindi naman tuluyang naibulsa ng asawa ko. Kaya naman siguro ay magagawa niyang patawarin si Jerry. Kahit pa isisanti niya ito sa trabaho at kahit pa wag nang bayaran ng mga taon na ginugol ni Jerry sa kanilang kumpanya. Mama Mia, pagkatapos ng medyo mahaba-haba kong paliwanag, ay tiningnan lang ako ni Alberto mula ulo hanggang paa. Tsaka tiningnan niya ako sa aking mga mata.
Hindi ko alam pero nararamdaman ko ang malagkit na pagkakatitig niya sa akin. Mukhang namamangha siya sa kanyang nakikita. Hindi ganun kadali yon, Mrs. Alam mo bang malaki ang perang ninakaw niya? Kahit na ibalik na ang perang yon ay malaki pa rin ang kasalanan niya. Kaya dapat na pagbayaran niya yon. Wala na akong magagawa. Dapat lang na makulong siya. At ang kasama niya pang isa. Kukumbinsihin ko siyang ituro kung saan nagtatago ang kanyang kasabwat. Nang sa ganon ay pwede kong sigurong hilingin na baka babaan ang kanyang sentensya. Mama Mia, halos mapaluhod na ako sa harapan ni Mr. Alberto at sinabi ko na labis nang nagsisisi ang asawa kong si Jerry. Sinabi ko rin sa kanya na kinausap ko na si Jerry at hindi nito alam kung nasaan ang kanyang kasamahan. Iniwanan na raw siya nito sa ere. Mama Mia, ako na ang humingi ng kapatawaran kay Alberto sa ginawang iyon ng asawa ko. Nagmamakaawa na ako sa harapan niya na patawarin niya si Jerry. Wala akong magagawa tungkol sa bagay na yan, Mrs. Hindi kita matutulungan. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng bagong asawa. Yung mayaman, para hindi na kailangang magnakaw pa. Sa itsura mo naman, alam ko na makakahanap ka ng asawa na mayaman kaysa sa dun sa mokong na yon na nagawa pa talagang nagnakaw at ikaw pa ang ginawang dahilan. Napaiyak ako sa mga sinabi sa akin ni Alberto. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng mga luha ko, Mama Mia. Nagmakaawa ako sa kanya ng husto at lumuhod pa talaga ako sa harapan niya. Parang awan niyo na po, sir, patawarin niyo na po ang asawa ko. Ayoko pong tuluyang masira ang buhay niya. Mahal na mahal ko po siya. Mama Mia, tinitigan niya ako habang nakaluhod sa harapan niya. Alam kong nakatingin siya sa dibdib ko na nakabukas ng bahagya ang botones ng aking blouse. Ngumiti siya. Tumayo at siya kadahan-dahan na lumapit sa akin. Mama Mia, inilapit niya ang mukha niya sa tenga ko sabay bulong. Alam mo, Mrs., may paraan pa. Paligayahin mo lang ako ng isang beses at pagbibigyan kita sa hinihiling mo. Lumaki ang mga mata ko sa narinig kong sinabi niya. Nagulat ako ng husto at hindi ko inasahan ang kondisyon na hihilingin niya. Nais niyang magsiping kaming dalawa kapalit ng pag-atras niya sa demanda niya sa asawa ko. Pagkatapos niya akong bulungan ay tumayo siya at dahan-dahang umupo ulit sa kanyang upuan. Alam mo, Mrs., maganda ka. Maganda ang korba ng katawan mo. Sa tindig mong yan, sigurado ako na marami pang magkakagusto sa'yo. Pero sayang ka. Ang mga katulad mong may itsura dapat ay nag-e-enjoy lang sa buhay. Nagbabakasyon at walang pinoproblema. Hindi yung namomroblema ka pa sa krimen ng asawa mo. Kaya kong ibigay sa iyo lahat yun kung papayag ka. Mama Mia, alam ko ang iniisip niya. Gusto niya akong gamitan ng pera niya. Pero mahal ko si Jerry. Wala akong pakialam sa pera na sinasabi ni Alberto sa akin. Sir, hindi ko po yun magagawa sa asawa ko. Mahal ko siya at hindi ako ganoong klase ng babae. Kumunot ang noon niya sa mga sinabi ko, Mama Mia. Ang sabi niya, ako raw ang bahala. Kung magpapakatanga raw ako at kung hindi ko raw gagamitin ang utak ko, ay kasalanan ko na raw yon. Pero ang gusto niya, Mama Mia, ay pag-isipan kong mabuti ang kanyang inaalok. Ang sabi niya, kung ayoko talaga na mag-enjoy sa buhay, sige, isang gabi lang daw kapalit ng kalayaan ni Jerry.
Yun lang at pinaalis na niya ako. Nagmakaawa pa ako, Mama Mia, pero tinawag na niya ang security ng kanilang kumpanya at pilit akong pinapaalis doon. Hindi ako makapaniwala. Gulong-gulo ang utak ko. Kinakabahan ako ng husto. Ang sama-sama niyang tao. Gusto niya akong bilhin gamit ang pera niya. Pero Mama Mia, hindi ako ganoong klase ng babae. Kailanman ay hindi ko ipagpapalit ang katawan at ang dignidad ko para lamang sa pera. Pero wala na akong maisip na ibang paraan para tulungan ang asawa ko. Mama Mia, hopeless case kasi ang kay Jerry. Dahil talagang nahuli siya na nagnakaw sa kanilang kumpanya. Wala rin kami ganoong kalaking pera para kumuha ng isang magaling na abogado. Pero siguro, Mama Mia, kahit gaano pa kagaling ang abogado, ay umamin na po si Jerry sa kanyang mga kasalanan. At alam ko, Mama Mia, na siguro maliliitan ang taon niya sa kulungan pero makukulong pa rin siya dahil may kasalanan pa rin siya. Gustong-gusto kong tulungan ang asawa ko. Pero iba naman ang kapalit na hinihiling sa akin ng matandang yon. Ang gusto niya ay may mangyari sa aming dalawa. Isang gabi lang daw, kapalit ang paglaya ng asawa ko. Makakaya ko ba yun, Mama Mia? Makakaya ko bang ipagpalit ang dignidad ko at ang katawan ko alang-alang sa kalayaan ni Jerry? Hindi ko alam. Ayokong subukan dahil natatakot ako, Mama Mia. Ayokong magkasala sa asawa ko. Mahal na mahal ko si Jerry. Pero kahit ayoko, Mama Mia, alam ko na yun lang din ang natatanging paraan para mailabas ko sa kulungan si Jerry. Dumaan ng mga araw, nagpatuloy ang takbo ng buhay ko. Malungkot. Nakakulong pa rin ang aking asawa. Araw-araw ko siyang dinadalaw sa kulungan at dinadalhan ko siya ng makakain. Umiiyak siya, Mama Mia. Takot na takot. Ang sabi niya ay may pagkakataon daw na binubugbog siya ng mga kasamahan niya sa loob. Hindi niya na raw kaya doon, Mama Mia. Natatakot raw siya na baka hindi na siya makabalik sa akin ng buhay. Ako naman, Mama Mia, ay natatakot din para sa kanya. Sinusubukan kong palakasin ang loob ng asawa ko. Mama Mia, humingi ako ng tulong sa mga kamag-anak namin ni Jerry. Pero ganun siguro talaga yun, Mama Mia. Kapag nagkaproblema ka na, kapag kahiya-hiya ka na ay walang ni isa sa mga kamag-anak mo ang tutulong sa'yo. Tanging ang parents lang namin ni Jerry ang nag-aabot ng pera para pambayad ko sa abogado niya. Bukod pa doon ay wala ng ibang tumutulong sa amin. Kahit mga kaibigan namin, Mama Mia, ay unti-unting naglaho mula nung malaman nila ang sitwasyon namin ng asawa ko. Ganun pala talaga yun. Karamihan sa mga tao ay magaling lang at masaya lang sa'yo at humingiti lang sa'yo kapag meron kang maiaalay sa kanila. Pero kapag ikaw na ang nagkakaproblema ay ni isa ay wala man lang lilingon sa'yo. Kami kasi ni Jerry, Mama Mia, hindi man kami masyadong pinagpala pagdating sa pera, ay masasabi ko naman na mas nakakaangat kami sa ilan naming mga kamag-anak. At noon, kapag may humihingi sa amin ng tulong, ay sa walang pagdadalawang isip ay tumutulong kaagad kami. Pero ngayon na kami na ang nangangailangan, ay ni walang isa sa kanila na gustong tumulong sa amin. Isang buwan ang lumipas. Pag-uwi ko ng bahay ay iyak ako ng iyak. Galing ako sa asawa ko sa kulungan, Mama Mia. Malapit na ang desisyon ng korte. Natatakot ako para sa kanya.
Mama Mia, kahit 1 buwan pa lang ang nakakalipas ay malaki ang ibinagsak ng katawan ng asawa ko. Ako rin, Mama Mia, ay halos nangangayat na rin sa kakaiyak at kaiisip ko gabi-gabi tungkol sa kalagayan ng asawa ko. Wala na akong kagana-ganang kumain. Hindi na din ako masyadong nakakapag-isip ng tama. Dahil ang naiisip ko lang, Mama Mia, ay paano na ngayon ang asawa ko. Isang gabi ay pinag-isipan kong mabuti ang sinabi ng boss ng asawa ko sa akin. Paulit-ulit na rumirehestro sa utak ko ang sinabi niyang 1 gabi lang kapalit ng kalayaan ng asawa mo. Mama Mia, nag-isip pa ako ng iba pang paraan pero wala na talaga akong naiisip. Wala na akong ibang malalapitan pa. Nagdadalawang isip ako. Napagdesisyonan kong pumayag na lang sa alok ni Sir Alberto. Mama Mia, inipon ko lahat ng lakas ng loob na meron ako. Kinabukasan, paglabas ko galing sa trabaho ay pinuntahan ko si Sir Alberto sa kanyang opisina. Nagkaharap ulit kaming dalawa. Nakaupo ako sa harap ng desk niya. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, sa nanginginig kong tinig na pumapayag na ako sa gusto niyang mangyari. Kapalit ang tuluyang paglaya ng asawa ko. Ngumiti siya, Mama Mia. Inangat niya ang telepono at tinawagan niya ang sekretarya niya. Pag may naghanap sa akin, wala ako ngayon sa opisina. Ngumiti siya ulit sa akin. Tumayo at nilapitan niya ako. Pumunta siya sa may likuran ko. Nilagay niya ang 2 kamay niya sa balikat ko. Minasahin niya ang mga balikat ko ng marahan. Bumulong siya sa tenga ko, Mama Mia. Bulong na labis na nakapangpadiri sa akin. Mabuti naman at pumayag ka na. Mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Unti-unti, Mama Mia, ay bumaba ang kanyang mga kamay sa dibdib ko. Marahan niyang hinaplos ang bawat balat na madadaanan niya. Mama Mia, nagulat na lang ako nang bigla niya akong hinalikan sa leeg ko. Nanginginig ang buong katawan ko noon, Mama Mia. Gustong-gusto ko siyang itulak, pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil baka yun pa ang maging dahilan na tuluyan na niyang ipakulong ang asawa ko. Hindi na lang ako kumontra. Napag-isipan ko na ito ng maraming beses at sinabi ko na sa kanya na pumapayag ako. Ang gusto ko lang talaga noon, Mama Mia, ay matapos na agad ang nangyayaring bangungot na ito sa buhay ko. Isa-isa niyang binuksan ang botones ng blouse ko. Tumambad sa kanya ang aking hinaharap. Mama Mia, doon ay bigla akong nataranta. Sir, dito ba talaga natin gagawin to? Tanong ko sa kanya. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi na raw siya makapaghintay pa. 1 buwan na raw na hinihintay niya ang pagbalik ko sa opisina niya. Yun lang at binaba niya lahat sa siko ko ang damit ko, Mama Mia. Hinila niya rin pataas ang suot kong panloob. Kaya naman malaya na niyang nagagalaw ang buong katawan ko. Mama Mia, pumikit na lang ako. At sa pagpikit ko ay hindi ko napigilan ang pagtulo ng mga luha sa mga mata ko. Siguro naramdaman niya ang pag-iyak ko, Mama Mia, tumingin siya sa akin. Pinahiran niya ang mga luha ko at ang sabi niya ay pwede naman daw niyang itigil ang lahat ng ito kung ayaw ko daw. Pero alam ko na raw kung ano ang magiging kapalit noon. Dahil sa sinabi niya, Mama Mia, ay tuluyan na akong napahikbi. Dahil doon ay nagalit siya.
Sinigawan niya ako. Ano ba? Payag ka ba o mag-e-enarte ka dyan? Mama Mia, hindi ako nakaimik at hindi ako nakagalaw sa kanyang mga sinabi. Sige na nga, wag na natin tong ituloy. Basta wag mo akong sisisihin sa magiging kapalaran ng asawa mo. At dahil doon, Mama Mia, ay natakot ako ng husto. Ako na ang nagkusang maghubad sa lahat ng mga natitirang saplot ko. Pinuntahan ko rin ang pintuan ng kanyang opisina at nilock ko yun para masigurado na walang ibang makakakita sa gagawin namin. Kahit na alam ko, Mama Mia, na alam ng sekretarya niya ang nangyayari sa loob ng opisina ni Sir Alberto. Mama Mia, ngumisi siya sa akin nung pabalik na ako mula sa paglalak ng pintuan. Mabilis din niyang hinubad ang lahat ng mga damit niya. Siniil niya ako ng halik sa aking mga labi nung makalapit ulit ako sa kanya. Marahas ang pagkakahalik na yon. Ang gusto ko sana, Mama Mia, ay dire-diretso na para wala na akong maramdaman pa. Para ilang saglit lang ay tapos na. Pero hindi naman yon ang plano ni Alberto. Mama Mia, dinahan-dahan pa niya ang lahat. Para siyang kumain ng isang masarap na putahe na ayaw niyang maubos. Kaya dinadahan-dahan niya para namnamin ang sarap na yon. Wala naman akong nagawa kundi ang magpatianod na lang sa mga ginagawa sa akin ni Alberto. Mama Mia, alam mo ba yung pakiramdam na may humahaplos sa'yo na tao na hindi mo naman gusto? Nakakadiri, nakakatakot. Nandidiri ako sa kanya dahil isa pa, Mama Mia, ay halos doble na ang edad niya sa akin. Pero tinatanggap ko ang lahat ng yun. At inaamin ko rin, Mama Mia, na kahit ayaw ng utak ko at ng puso ko, ay may iba namang nararamdaman ang katawan ko. Sadya nga talagang traidor ang katawan ng tao. Mama Mia, sinabi ko sa kanya na bilisan na namin dahil may lakad pa ako. Pero ang sabi niya ay wala raw ako sa posisyon para magdemand kung papaano niya tatapusin ang lahat sa aming dalawa. Kaya naman nagpaubaya na lang ako. Walang balat sa katawan ko na hindi niya nilagyan ng laway niya. Nakakadiri talaga. Mama Mia, aminin ko rin na kahit nakakadiri, nagugustuhan ko na rin ang ginagawa niya sa aking katawan. Isang buwan na rin mula nung may huling gumalaw sa katawan ko. Dahil isang buwan nang nakakulong ang asawa ko. Ang sabi ko sa utak ko noon, Mama Mia, ay e-enjoy ko na lang kung ano man ang meron ngayon. Dahil wala rin namang mangyayari sa akin na. Pumayag na ako. Kaya might as well na e-enjoy ko na lang ang nangyayaring ito. Kaya naman, Mama Mia, lumaban na ako ng halikan sa kanya. Nang sa ganon ay mas lalo siyang ganahan at mas madali siyang matapos. Lumaban ako sa lahat ng haplos na binibigay niya sa akin. Aaminin ko na siguro dahil mas eksperyensyado siyang lalaki, ay mas napapaligayan niya ako sa bagay na ganoon. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa amin. Mama Mia, hindi ko alam. Pero yun ang unang beses na may ibang lalaking nakagalaw sa katawan ko. Virgin kasi ako nung maging mag-asawa kaming dalawa ni Jerry. Kaya naman hindi ko alam na iba-iba pala talaga ang pakiramdam kapag may iba kang nakaniig bukod sa lalaking nakasanayan mo. Mama Mia, natapos kaming dalawa,
Hindi lang sa isang round kundi nakatatlo pa siya. Hindi ko lubos maisip kung paano niya nakakaya yun. Sa edad niyang 50 ay parang ang lakas-lakas pa niya. Hanggang sa napagod na kaming dalawa matapos ang ilang ulit na pinagsaluhan namin ang lahat ng yun sa kama. Mama Mia! Pagkatapos noon ay nakatulog kaming dalawa sa matinding pagod. Kaya naman nung magising ako ay pinulot ko na lahat ng damit ko at isinuot ko muli yun. Sinabi ko sa kanya na sana ay tuparin niya ang pangako niya sa akin. Sana ay makalaya na ng tuluyan si Jerry. Pagka-uwi ko ng bahay ay naligo agad ako. Kinuskus ko ng ilang beses ang buong katawan ko. Halos magkasugat-sugat na ang balat ko sa matinding pagkuskus ko nito dahil nandidiri ako sa katawan ko, Mama Mia. Pero pagkatapos kong maligo ay may tumawag sa akin. Noong tiningnan ko yon ay number yon ng pulis sa police station. Ang asawa ko palang tumatawag, Mama Mia. Magandang balita raw dahil makakalaya na raw siya bukas dahil inatras na ni Mr. Alberto ang kaso laban sa kanya. Mama Mia, napaluha ako sa galak at konsensya na rin sa nagawa kong pagkakamali sa asawa ko. Umiyak na lang ako at ang sabi ko ay masaya ako para sa kanya. Nung sinundo ko ang asawa ko kinabukasan, Mama Mia, ang sabi niya ay malaking pagtataka raw ang kanyang nararamdaman kung bakit bigla na lang inuurong ni Mr. Alberto ang kaso laban sa kanya. Ang sabi ko, Mama Mia, ay magpasalamat na lang siya at hindi siya tuluyang nakulong. Pagkalabas namin sa police station na yun, Mama Mia, ay agad kaming pumunta sa bahay namin para mag-celebrate. Alam ko na mahihirapan na makahanap ng bagong trabaho si Jerry. Pero ayos na yun, Mama Mia, kesa naman sa nakakulong siya. Mama Mia, lumipas ang ilang linggo ay naging masaya na ulit ang buhay namin ng asawa ko. Masasabi ko na okay na ulit ang lahat kahit pa nga gabi-gabi akong dinadalaw ng masamang panaginip tungkol sa nangyari sa aming dalawa ni Mr. Alberto. Nagigilty ako, Mama Mia. Pero sinasabi ko na lang sa sarili ko na yun naman ang dahilan kung bakit nakalaya ang asawa ko. Mama Mia, alam mo ba na nung nakalaya si Jerry ay payat na payat siya at nanghihina? Bugbog ang katawan niya at maraming pasa. Sinabi niya sa akin ang lahat ng pinagdaanan niya sa loob ng kulungan. Ang mga paghihirap niya. Naawa ako sa kanya. Kahit na nakokonsensya, Mama Mia, ay napalagay na din ang loob ko. Wala siyang ideya na nagawa kong magpatira sa iba at sa isang matanda pa para lang makalaya siya. Ginawa ko yun dahil sa matinding pagmamahal ko sa kanya. Mama Mia, hindi talaga makapaniwala si Jerry at biglaang nagbago ang desisyon ng dati niyang boss. Inatras ang kaso laban sa kanya. Pinatawad daw siya at kinausap pa daw siya ni Mr. Alberto. Ang sabi pa raw nito, Mama Mia, ay tatawagan siya sa mga susunod na araw. Makalipas nga ang ilang linggo ay binalita niya sa akin na tinawagan nga siya ni Mr. Alberto at sinabi nito na nais siyang pabalikin sa trabaho. Ngunit ako na ang kumontra at pinigilan ko si Jerry. Ayokong magkaroon ng ugnayan ulit ang asawa ko sa lalaking demonyo na yon. Pumayag naman ang asawa ko sa gusto ko, Mama Mia. Nagdaan pa ang isang buwan at bumalik na ulit sa normal ang lahat sa aming pagsasama. Unti-unti na ring bumubuti ang kalagayan ng aking asawa. Pinilit ko na ring kalimutan
ang nagawa kong kataksilan para sa kanya. Naging matiwasay na rin ang aking pag-iisip at naging maayos na ulit ang aming pagsasama. Hanggang sa isang gabi, Mama Mia, katatapos lang naming maghapunang dalawa ni Jerry nang biglang may dumating na bisita. Magarang kotse ang huminto sa tapat ng bahay namin. Bumaba ang isang matanda. Nang tiningnan ko ay nakilala ko agad siya. Si Alberto. Bigla siyang bumisita sa amin. Kinabahan ako, Mama Mia, dahil hindi ko alam ang pakay niya. Ayoko sanang papasukin siya pero pinapasok na siya ng asawa ko at pinaupo sa sala namin. Nag-usap silang dalawa. Nasa kusina lang ako at nakikinig sa pinag-uusapan nila. Kung alam lang niya ang ginawa ng manyak na matanda na ngayon sa akin para makalaya siya. Siguro imbis na magpasalamat ay ewan ko kung ano ang magagawa ng asawa ko sa kanya. Mama Mia, nagpasalamat si Jerry at pinatawad siya ni Alberto. Ang sabi niya ay hindi niya raw alam ang gagawin kung hindi dahil sa matandang yon. Ang sabi pa niya, Mama Mia, ay utang niya raw kay Alberto ang bagong buhay niya. Mama Mia, ang demonyong Alberto ay tumatawa naman at ang sabi ay wala lang yon. Sabi niya ay mabait at masipag raw ang asawa ko, kaya dapat na binibigyan ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Mama Mia, sa kanilang pag-uusap ay bigla na lang akong hinanap ni Alberto. Asan nga pala ang asawa mo? Mukhang wala siya dito ah. Sinabi naman ni Jerry na nasa kusina ako at tinawag niya ako. Nagdadalawang isip ako kung lalabas ba ako at haharap sa kanya. Hanggang ngayon kasi ay naaalala ko pa rin ang ginawa naming dalawa, Mama Mia. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilan, Mama Mia, na maisip at ma-imagine ang lahat ng ginawa naming dalawa. Mama Mia, ang sabi ko ay ayoko munang lumabas dahil kahiya-hiya ang suot ko pero pinilit ako ni Jerry. Kaya naman lumabas na ako. At habang nag-uusap kaming tatlo ay naisip ko na kausapin ng masinsinan si Alberto at sabihin sa kanya na wag na kaming guluhin ang asawa ko. Nagkunwari ako, Mama Mia, na pinabibili si Jerry ng maiinom sa labas dahil wala namang laman ang ref namin. Dali-dali namang sumunod ang asawa ko at ang sabi niya bibili lang siya ng soft drink sa labas. At nung makaalis na siya, Mama Mia, ay kinausap ko si Sir Alberto. Ang sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay tigilan na niya kami. Pero tumawa lang siya. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi niya raw kami titigilan lalo pat natikman na niya ako at hinahanap-hanap raw ako ng katawan niya. Mama Mia, inabot niya sa akin ang cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit niya yon inabot sa akin pero kinuha ko yon dahil alam ko na may gusto siyang ipakita. Nung tinignan ko ang cellphone na yon, ay nabitawan ko yon sa labis na pagkabigla. Halos tinakasan ng dugo ang buong katawan ko, Mama Mia, nung makita ko kung ano ang nasa cellphone na yon. Nagpe-play doon, Mama Mia, ang isang malaswang video. Video naming dalawa ni Alberto. Tumawa siya ng malakas nung mabitawan ko ang cellphone niya. At dahil doon, Mama Mia, ay na-blackmail na ako ni Alberto. Nanlaki talaga ang mga mata ko dahil kitang-kita ko, Mama Mia, ang ginawa naming dalawa sa loob ng opisina niya. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Parang biglang nablangko ang utak ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin na nakangisi habang pinasok ang isang kamay niya sa loob ng sando ko. Hindi ko nagawang kumontra.
hindi ako nakapagsalita. Natatakot ako, Mama Mia, na baka magalit siya at ipakita niya sa asawa ko ang video na yon. Mama Mia, hanggang ngayon ay may nangyayari pa rin sa aming dalawa ni Alberto. Gamit-gamit niya pa rin ang video bilang pangbablockmail niya sa akin. Alam ko na masama, Mama Mia, pero alam mo ba na hinihiling ko na sana ay mamatay na lang siya? Nang sa ganon ay matapos na ang kalbaryo ng buhay ko. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay ginagalaw pa rin ako ni Alberto kung kailan niya gusto. May mga araw na nagkukunwari ako sa asawa ko na may overtime kami sa trabaho, pero ang totoo, Mama Mia, ay nag-leave pa nga ako dahil kasama ko si Alberto. Si Jerry naman ay hindi ko na napigilan pa na tuluyang bumalik sa opisina ni Alberto. Wala rin kasing ibang kumpanya na nais tumanggap sa kanya dahil nga sa naging record niya. Ang buong akala ni Jerry ay maganda na ang buhay naming dalawa. Nakakaipon na rin kami. Mama Mia, binibigyan rin ako ng pera ni Alberto pero hindi ko ginagastos yon. Nag-open ako ng isang bank account na hindi alam ng asawa ko at doon ko dinideposit ang mga perang binibigay sa akin ni Alberto. Wala akong balak na gastusin yon. Ang pinoproblema ko ngayon, Mama Mia, ay kung papaano ba ako makawala sa kalbaryong pinasukan ko. Alam ko, Mama Mia, na buhay pa naman ako pero ang kaluluwa ko ay sinusunog na sa impyerno dahil sa makailang ulit na pagtataksil ko sa asawa ko. Mama Mia, hindi ko alam kung paano tumakas at umalis sa lusak na kinasasadlakan ko ngayon. Nawa ay matulungan niyo ako sa aking problema. Papaano ko ba iiwan at lalayuan si Alberto? Papaano ko yun gagawin na hindi mae-eskandalo ang buhay ko at hindi malagay sa alanganin ang pagsasama naming dalawa ni Jerry? Mahal na mahal ko ang asawa ko, Mama Mia, at hindi ko kakayaning mawala siya sa akin. Na alam ko na malaki ang posibilidad na mangyari sa oras na malaman niya ang ginagawa naming dalawa ni Alberto. Please, tulungan niyo po ako. Lubos na gumagalang, Patricia. Patricia. Mukhang napakabigat ng problema mo. Isa lang ang sigurong maipapayo ko sa'yo. The truth will set you free. Para wag nang magamit ni Alberto bilang pambablockmail sa'yo ang video na yon, ay dapat unahan mo na siyang sabihin kay Jerry ang totoo. Alam ko naman na hindi magagawa yun ni Alberto na ipagkalat ang video na yon dahil masisira din siya at ang pamilya niya. Mawawasak din ang pamilyang iniingatan niya at ang reputasyon na iniingatan niya. Siguro ang dapat mong gawin ay aminin mo na kay Jerry ang totoo kung gusto mo talagang makalabas sa seldang pinasukan mo. Sabihin mo kay Jerry ang lahat ng pagkakamali mo at kung bakit mo yun nagawa. Alam ko, malaki talaga ang posibilidad na hindi ka patawarin ng asawa mo. Pero mas mabuti na yon, at least makalaya ka na kay Alberto. Kung hindi ka man tanggapin ni Jerry dahil sa pagkakamali na yon, ay subukan mo na lang na mamuhay na sarili mo lang ang inaasahan mo. Hindi rin naman ako naniniwala na hindi mo kakayaning mabuhay nang wala si Jerry sa buhay mo. Kakayanin mo yan. Lakasan mo lang ang loob mo. Dapat mong aminin sa kanyang totoo kung ayaw mong paulit-ulit na gamitin ni Alberto ang katawan mo. Yun ang maipapayo ko sa'yo.
At para sa ibang mga payo, tingnan mo lang ang comment section dahil alam ko na ang mga nakikinig ngayon ay magko-comment din ng kanilang kuro-kuro. Kung ikaw na nakikinig ngayon ay may magandang maipapayo kay Patricia, huwag kang mag-atubiling mag-comment, mag-like at mag-share nitong video niya. At huwag mo rin kalimutan na isubscribe ang ating YouTube channel at saka i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa pagtangkilik nyo nitong ating munting channel. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw again.